I am wondering why. Bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? What led you to do that? Sabihan kita, ha? You are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo, hindi po Pinarningan ko na hindi yan, po kami Senator. nagsisinungaling. Tatanong ko lang, bakit ganun ka violente yung ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po dinay-deny po. Ha? So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o sila? Sila po. Your Honor, Mr. Chairman, yung mag-asawa lang, tanungin ko. You have the witnesses. Yeah, Mrs. Ruiz, Mr. Pablo Ruiz. Miss Franz, saka Miss Pablo Ruiz. Sa narinig namin ng mga testimonya na sinasabi nitong mga witnesses, ako bilang ordinaryong tao, I am wondering why, bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? What led you to do that? Anong rason? Bakit ganun na lang walang awa na minamaltrato ninyo itong katulong ninyo? Bakit? Anong dahilan? Magtanong lang ako. Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa. Opo. Hindi po kami So nagsisinungaling ito sila? Opo. Ha? Opo. Sabihan kita, ha? You are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo, hindi po Pinarningan ko na yan, hindi po kami Senator. nagsisinungaling. Yes? Senator Jigoy? Pinarningan ko na yan noong nakarang hearing. Pag Oo, nagsinungaling yan. baka akala nyo hanggang warning lang kami. Ha? Papakulong ko kayo dyan sa baba. Kayo magkasawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanungin kita, Mr. Pablo Ruiz, bakit ganun na lang kung makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag, oh, bulag. Natanggal ang mata. Oh, wala nang base nun. Bulag. So, gusto nyo ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Your Honor, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi ko lamin po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay no 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi ako nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko, yung pagmamaltrato. 1, 2, 3, 4. O, isang biktima, 3 witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At konfirmado, bulag ko. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i-deny nyo na ginagawa nyo yan? Tatanong ko lang, bakit ganun ka violente yung ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po dinay-deny po. Ha? Siguruhin mo kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakontempt ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alangan naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause. Na hindi sinaktan. Ang daming witness, oh. Ito mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumal-dumal na pananakit sa inyong katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? You may answer, you may Pablo consult Ruiz. with your lawyers. Ikaw din ang magsasalita. Ayon, Honor, totoo wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasamahan? Ay sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM. Totoo kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o sila? Sila po. JM, Sigurado ka? with the permission of Senator De La Rosa. Yes. JM, ikaw yung dalawang affidavit, di ba? Yung una, Apo. sinabi mo na ikaw ay pinwersa lang na pumirma.
Opo. Yung pangalawa, ikaw ay nagsalaysay ng galing sa iyong kalooban. Opo. Pinaninindigan mo yung pangalawang affidavit. Opo. Yung pang salaysay. Saan ka ngayon nagtatrabaho? Sa iba na? Sa kanila pa? Ngayon po? Oo. Wala po. Wala po. So umalis ka na rin sa kanila. Opo. Mr. Chairman, JM, sino nagturo sa'yo na mag-execute ka ng ganong klaseng affidavit? Yung una po. O, yung una. Si Ate Franz po. Ha? Si Ate Franz po. Sulat Si kamay Franz. mo, di ba? Sulat kamay mo? Opo. Ate Franz, totoo ba na diniktahan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate Elvie sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang affidavit niya? Opo. Meron Ha? na tayong kopya nung Sinong nag-subscribe? Sinong fiscal na was this done nag-subscribe? before? We have the prosecutors of Batangas here. Sa inyo ba nanumpa? Yung dalawang sinumpa ang salaysay ito eh. Yung una, gusto ko malaman sana, prosecutor, kung sino ang nag-subscribe nung unang salaysay, yung first affidavit. Good morning, honorable senators. The first affidavit subscribed before private lawyer, Attorney Aguirre. Torne, Aguirre, abogado ito, yes, he's Batangas a City, no? practicing lawyer in Batangas City. Oo. lawyer ng Batangas City, private po. private practice. Yes po. Opo. Notary public. Okay. The second one, Good morning, Your Honors. I'm Prosecutor Gonzales. We only have a copy po of the first sinumpaang salaysay, which was dated August 22, 2023. That is the only one we have on our file po. you do not have the second, This is the Affidavit? first time, sir, that I'm hearing of the second affidavit. this was, There is a second sinumpaang salaysay. Sino tong Roberto Santos, OIC Provincial Prosecutor? Your Honor, Mr. Chair, if I may, Go ahead. yung pangalawa pong statement diyan, si IDG na po ang kumuha niya yung investigator namin. And subscribe namin kay Fiscal Santos, of, Cal Santos of, Occidental Mindoro po, San Occidental Jose. Mindoro. So, Mr. Chair, yung balikan ko lang itong mga fiscal, pang ilang salaysay na yung nakarating sa inyo na kayo nag-subscribe? It was not subscribed Wala. for us, Your Honor, but it was subscribed before a notary public. Part of the It was, counter it affidavit. was attached As in an the annex. counter affidavit As an submitted annex. by respondents Castro, Ruiz. Okay. So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi ng gano'n sa affidavit. Tapos ngayon, dinay mo. Your Honor, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, di rin ako magsunod kasi nasa edad na ako. Ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo, eh, kung natatakot sa'yo eh. James? Hindi naman po ako nananakot, Your Oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. niyo Google sa Pay ka amin. lang. Hindi po ako ng Google Pay, Your Honor. Eh, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga, sige, Opo. mamaya. May hamon lang ako So- dito, Mr. Chair, Yeah. sandali, mabilis lang. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag Okay. ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi, Kasi- kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready na Okay. po sa We have directed the NBI to produce their polygraph machine Okay? before this committee. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hindi, We're ikaw lang. only ikaw lang tinatanong asking ko. you, Ikaw lang not tinatanong. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po, pare-parehas Ay, po hindi. kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay
Pwede pong, Ano kinalaman nila? kasi pa, Ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang Hindi nga, kasalanan. mamaya ko na sila tatanungin, ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin, yes or no. Hindi po. Dapat kapare. Hindi, so hindi, so ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na po ang ano. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman, Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapato yung ginagawa. Hindi, nila. mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the counsel. Then Senator De La Rosa will be recognized. yes, Yeah. Pasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the counsel, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At Let- parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yun siguro. Di po. Okay. Okay. So Mr. Chair, directed. Just an inquiry, Mr. Chair. Thereafter, Senator De La Rosa. Yeah, nasaan ang yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntahin mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing. Pwede ka pong yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po is 15 Papuntahin years, mo rin dito. 15 years old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. There is a manifestation here manifestation request coming from Mrs. Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. The committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, a child witness is defined as any person who at the time of giving testimony is below the age of 18 years old, and a child includes 1/18, but is found by the court
we're adopting the rules of the Supreme Court as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na naninirahan sa Batangas City? Yes po, Your Honor. So ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang LB, inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi na-post sa media ni Miss Maria Pebillar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin, yung siguro naging tugon ng state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi nasa ilalim pa rin ang inyong pangangasiwa. Dahil anak niyo po yon, kayo po yung may hawak doon sa anak ninyo dahil ngayon gusto niyong protektahan yung anak ninyo. Yung anak niyo po noon nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak niyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak niyo, di ba ho? Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate LB po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bahay niyo po, bahay po ng anak niyo yun. Apartment po yun. Yes, apartment ng anak niyo na gusto niyong protektahan ngayon at gusto niyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw niyo mapahamak yung anak niyo. The committee is taking cognizance of your request and the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinang-ayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat doon sa anak niyo kasi pagagalingin, nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse mula Mindoro hanggang Batangas. Kung hindi siya natukoy nung social media, ay palagay ko nandun pa rin siya sa anak niyo. Hindi naman siya, kayo pa rin nagpapasweldo. Yung anak niyo ay nasa ilalim pa rin ng inyong supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yon na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire-diretso po yun.